Yan mga kababayan, Epifanio Labrador, grabe na yung paghanga niya. Kaya Congressman Marcolita, nakatulala mga kababayan. Pero bakit tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa inyong mga subscribers dyan. Sa inyong mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yan ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan, grabe. Talagang umahanga na itong si Epifanio Labrador sa galing ni Congressman Marcolita mga kababayan. Habang pinapakinggan, ulitin natin, habang pinapakinggan ni Epifanio Labrador yung talumpati ni Congressman Marcolita, yung kaniyang gatuldok na mata, pilit niyang pinapalaki mga kababayan. Para talagang maunawaan niya yung mga sinasabi ni Congressman Marcolita. At nung marinig niya, doon niya na talagang napagtanto na napakagaling ni Congressman Marcolita. Ayan sa kanya, kung hindi mo daw papakinggan ng mabuti, iisipin mo daw na tama. Tama naman talaga. Wala naman talagang mali na sinasabi si Congressman Marcolita. Hindi naman katulad mo na lahat ng mga sinasabi mo ay walang katotohanan. Puro kasinungalingan. Katang isip na kasinungalingan ng supot na si Epifanio Labrador mga kababayan. Walang ginawang matino. Walang ginawang tama. Kahit isa man lang sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan, siya rin mismo ang tinatamaan. Ito sa video na ito, talagang baka matawa kayo sa kakatawa, o maluha kayo sa kakatawa sa mga pinagsasabi nitong si Epifanio Labrador. Lahat ng kanyang mga sinasabi mga kababayan, yan yung mga hindi niya pwedeng gawin. Dahil sa kanyang pagtatago. Ang lakas ng loob na magsabi ng ganun. Hindi niya ba naisip? Na halimbawa, pag magsalita ako ng ganito, may ibabato ako ng mga ganitong kasinungalingan, hindi kayo magre-reflect sa pagkatao ko yan? Dahil ako, hindi naman ako nakapaglakad. Hindi naman ako, kahit nga lang makabili ako ng face mask, hindi ko nga magawa. Ang tagal ko bago magawa yan. Hindi nga ako makalantad. Hindi ko nga matanggal yung face mask ko sa mukha ko dahil sa takot ko sa ngayon. Tapos, kung makapagsalita, akala mo yung napakagaling, napakamalaya. Hindi naman siya malaya. Nagtatago. Takot na takot. Takot mismo kahit sa kanyang sariling anino mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Baka humaba pa ito at tusok ko yung matang gamunggo nito si Epifanio Labrador. Ito na mga kababayan, sabay-sabay natin panoorin. Tiga lang. Ito. Nasaan na? Wala. Nitong ni Marco Beta, no? Aba? Yung mukhang anidoro. No? So, pag-uusapan po natin, bibigyan po natin ng reaksyon yung kanyang mga sinabi. No? Alam nyo, kasi tumatakbo siya bilang senador. Ha? Bilang senador. Tingnan nyo naman yung kanyang ginagawa. Kasama sa pamumulitika niya, kasama sa kanyang ginagawa, yung bandila ng Iglesia ni Manalo na kulto. Alangan naman yung bandila mong ilalagay dyan. Alangan naman yung mukha mo yung ilalagay niyan. Pero hindi na tayo magtataka dyan mga minamahal ko mga kababayan. Dahil talagang noon pa man, no, ginagamit na at sinasamantala ng Iglesia ni Manalo yung panahon ng eleksyon para magkapera nga naman sila ng bilyon-bilyon. No, kaya alam niyo naman, tingnan nyo, pagkatapos ng eleksyon na ito, makakapagpatayo na naman sila ng malalaking simbahan na kung saan yung perang yan ay mula po sa pinagsanib na abuloy ng mga membro ni Kibuloy na tuloy, ni Eduardo Manalo at ng mga politikong nagbigay sa kanila. No? So, yan lang yung patunay, no? Na itong Iglesia ni Cristo ay hindi sakim sa pera. Dahil ayon sa kanya,
Bugok talaga, no? Ayon sa kanya, pinapagawa daw ng mga malalaking simbahan. Para ba kanino? Yung mga malalaking simbahan. Di ba sa mga membro? Sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Bakit yung mga malalaking simbahan? Pwede bang bitbitin? Ni kay Eduardo Manalo yan? At dalhin niya kung saan-saan? Siyempre para sa kanilang mga membro, kung may katotohanan man. Pero yung mga binibintang mo, wala man lang katotohanan. Kasi nga, yung mga sinasabi mo mga politiko na nagbabayad ng Iglesia ni Cristo, nakakita na ba kayo? Nakarinig na ba kayo ng isang politiko man lang? Itong si Marcos. Narinig nyo na ba sa kanya, mula sa kanya, na itong Iglesia ni Cristo ay humihingi ng bayad para ibigay yung buong suporta ng Iglesia ni Cristo sa isang politiko? Wala kayong naririnig, mga kababayan. So, ito si Pangulong Marcos, talagang hindi nagustuhan ng Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, kung halimbawa may ginagawa yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ganun, nagsalita na itong si Marcos. Nagsalita na yung mga ibang politiko dyan na nasagasaan ngayon na Iglesia ni Cristo dahil nga naninindigan nitong Iglesia ni Cristo na illegal yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. O bakit walang ganun? Wala man lang nagsalita. Dahil puro ka lang kasinungalingan, Epipanyo. Wala ka talaga. Wala ka talagang alam. Lahat na lang ng mga sinasabi mo ay puro walang katotohanan. O kaya nga pinapatawag ka na ngayon sa TRICOM. Pero, sabi mo, hindi ka pupunta sa TRICOM dahil takot ka. Dahil nanginginig ka sa takot. Kung magmayabang ka man, kung papatawag ka sa TRICOM, sumipot ka. Para mapatunayan na matapang ka. Kaya ang galing-galing mong magmura eh. Ang galing-galing mong magbintang. Tapos pala, nanginginig ka pala sa takot. Sige, bago po tayo magbigay ng reaksyon, eto't panoorin muna po natin yung video ito, mga minamahal. Sige. Pakita ko yung mukha niya. Ayan ha. Malabo lang, mga kababayan. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Tama. Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa nung drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan? Kung di po ako nagkakamali, 7 hanggang 9 na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Yung mata. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang laban kontra droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan, yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhuliin mo yung tao na nagpasya ng kuma, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya, para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya, para bumili kang kumpiyansa
tiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang iginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng panyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Tama. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ayun na, mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Ayun na. Ano yan? Yan na pong nasiraan ng bait. Ito pong si Marco Beta. Aba, hindi kaya ikaw. Narinig niyo po yung kanyang sinabi. Baka mapalitan na daw si Jose Rizal. Baka nakalimutan ni Marco Beta na Ano si yan? Dr. Jose Rizal ay doktor. At si Duterte, mistulang pasyente ng doktor. Parang gustong sabihin ni Marcoleta na pwede nang palitan ng isang mongoloid, isang siraulo, isang ulyanin, isang gagong presidente, yung isang matinong doktor. Sa sobrang sipsip, sa sobrang pagpapapogi ni Marcoleta, o Marco Beta pala, sa mga DDS o sa mga Duterte supporters, ayun, gusto niyang maging hero. Kapalit ni Jose Rizal, etong gunggong, etong walang ya. Ang galing ng speech talaga ni Marco Beta. Pag hindi mo talaga pinag-isipan at diba? hindi ka Ang siya. marunong, Ang galing at daw. hindi mo siya nahuhuli, talagang aakalain mong ang ganda. Ha? O, sabi pa niya, mga minamahal ko mga kababayan, dahil ba daw sa ginawa ng ating gobyerno kay Digongyo? Kasi sabi niya sa ginawa nila pagpapahuli sa ating Pangulo, bumaba na ba ang pangunahing bilihin sa ating bansa? Ang ibig sabihin siguro niya yung bigas. Bakit, Marcoleta, noong panahon ng bossing mo, naging 20 ba ang bilihin? Naging 20 ba ang bigas? Grabe talagang, wala talagang utak na ito. May pangako ba si Pangulong Duterte na ibaba niya yung presyo ng kilo ng bigas? Walang pangako. Ang plataforma ni Pangulong o dating Pangulong Duterte ay tungkol sa pinagbabawal na gamot. Ang pangako ni Pangulong Duterte ay susugpuin niya ang pinagbabawal na gamot. O anong nangyari, di ba? Isa ka sa mga huminto, isa ka sa mga kunwari ay pinupuri si dating Pangulong Duterte noon dahil para hindi ka mahalata na isa kang durugista. Na ikaw pala ay nakulong dahil sa kasong involvement sa pinagbabawal na gamot. Di ba ganun? Tapos nang gahasa ka? Yan yung kaso mo? Kasi mga kababayan, yung mga gumagawa ng mga ganyang klaseng krimen, itong pagpatay, itong panggagahasa, ay epekto yan sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya kung makikita ninyo mga kababayan noon, pinupuri nitong itong supot na ito, itong si Epifanio Labrador, si dating Pangulong Duterte, para hindi mahalata, hindi siya mahalata ng kanyang mga taga-suporta na siya ay isang durugista, nabunyag. Nabunyag lahat. Isip-isip niya, wala na ring saysay, dahil nabunyag na yung aking totoong mga kaso, yung panggagasa at involvement niya sa pinagbabawal na gamot, kukontrahin ko na ito. Total, wala naman, hindi naman ngayon nakaupo na Bangag din naman yung nakaupong presidente.
Ibangag din ako. Magsama-sama na kami, mga bangag. Yun. Tapos nawala. Saan naman na yun? Dito. Nawala tuloy. Diba ang bilihin? Naging 20 ba ang bigas? Ito. Naging 20 ba ang kilo ng bigas? Sabihin mo, mongoloid ka. Kasi sabi mo, pangunahin eh. May bigas, ibig sabihin bigas. Ilan ang common na kinakain. Alam nyo, kahit walang ulam eh, basta may bigas. May 80,000 ka o walang ulam? 80,000 araw-araw? Diba? Oh. So yun ang ibig sabihin niya, hindi lang niya sinabing ano. No? Pero, sabi niya, bumababa yung mga presyo ng bilihin. At tanong ko rin sa'yo, ibabalik ko rin sa'yo. Dahil pinagmamalaki mo yung ano mo eh, yung amo mong mongoloid. Ha? Bumaba din ba yung bilihin ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Ha? Bumaba o hindi? Alam niyo na yung sagot. At alam ko, 99% na magsasabing hindi. Diba? O sabi pa niya, payapa daw ba ngayon ang ating bansa? Yes, payapang payapa. Payapang payapa. Tinatanong niya eh, payapa. Payapa yung mga taong nakakapaglakad. Kumpiyansa yung mga Pilipino na pumunta kahit saan, kahit walang papatay sa kanila. Galing. Di tulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte, kahit wala kang kasalanan, dido ka. Galing. Patay ka. Kahit nakatayo ka lang, nag-aabang ka lang ng jeep, patay ka. Ang daming patay. Tanong niya ni Marcoleta, mga kababayan, ha, payapa ba daw ngayon ang ating bansa? So, ibig sabihin niya, mga Pilipino, yes! Payapang payapa, Marcoleta. Nakakatulog ng mahimbing. Hindi katulad ng panahon ng amo mo, yung mga taong tulog na tulog, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Biglang papasukin, babarilin, papatayin. Ha? Huwag mo lokohin ang sarili mo, Marco Beta. Ha? Bunggong ka pala eh. Gago ka pala eh. Ha? Tinanong mo, payapa ba ang bansa ngayon? Yes, payapa. Payapa. Bakit? Kahit dumadanas ng kahirapan ng bawat Pilipino, nakakagawa kumbaga nakakagawa ng paraan dahil payapa silang nakakapunta sa gusto nila, payapa silang nakakapagtrabaho, payapa silang... Diyan na lang mga kababayan. Payapa daw na nakakagala. Siya lang yung hindi payapa. Dahil hindi naman siya nakakagala. Payapa daw. Hindi daw katulad noon. Dahil yung mga mag-aabang lang ng jeep, pinapatay. Ang dami naman. Bakit ako buhay pa ako? Nag-aabang din ako ng jeep doon sa Maynila dati dahil sumasakay ako ng jeep. Bakit ako buhay pa? Yung mga na mahimbing daw natutulog. Wala na daw. Binibigla na lang daw pinapatay. Bakit ikaw? Buhay ka pa hanggang sa ngayon. Isa kang drugista noon. Nakulong ka dahil sa kasong na-involve ka sa pinagbabawal na gamot. Pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Yan yung mga kasinungalingan. At yung sinasabi mo na bumaba ba yung presyo ng kilo ng bigas nung si dating Pangulong Duterte, yung nanunungkulan. Walang nangako, hindi nangako si dating Pangulong Duterte na pag nanalo ako, maging 20 na yung kilo ng bigas. Talaga naman itong si tawag nito si Sopot. At saka hindi ka rin pwedeng maging hero. Ang sagwating nan. Ilalagay ka, lagyan ka ng monumento doon. Tapos naka-pismas, tapos supot. Ang sagwating nan yun. Hindi mo pwede yun. Yung mga supot hindi pwede maging hero. Dahil naka-pismas ka rin, sagwa. Kaya inggit na inggit ka kay Congressman Marcolita at hangang-hanga ka naman talaga eh. Ang katotohanan lang talaga niyan ay talagang believe ka, humahanga ka talaga dahil sa galing katalinuhan ni Congressman Marcolita. Hindi mo lang kasi masabi yan eh. Dahil nahiya ka na, nabawiin mo yung mga sinasabi mo noon. Kaya huwag ka magsinungaling panyo. Isa kang dakilang supot, isa kang dakilang duwag.
Malayo nakapaglakad-lakad. Paano maging malayo maglakad-lakad? Ikaw nga, hindi ka makapaglakad-lakad. Kaya yung mga sinasabi mo, lahat yan ay bumabalik sa'yo. Lahat ng kasinungalingan mo, ikaw yung tinatamaan. Huwag mo kami paglulukon, panyong ka. Hanggang dito na lang muna mga kababayan, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Gamit-gamit ka pa ng biit, ha? Tunog lahat naman yung biit mo. Shoutout kay, sino ba ito? Mergy Sagarino. Shoutout kay Mergy Sagarino. Boss, para sa akin, wala kasalanan nga tong Griezmann. Mga tao kasi naglagay sa kanila, bigay kasi ng 500 para iboto lang. Susunod naman kayo yung matinong kong na wala pang bayad, talo. Magpakatotoo lang tayo. Tama. Kasi minsan talaga tayo, totoo yan ha, yung mga kandidato na yan, bibigyan tayo ng pera, bibigyan ka ng pera, iboboto mo na. Dahil mayroon kang 500, mayroon kang 1,000. Tapos pag makita nila na hindi naman pala maganda manungkulan, magrereklamo. Wala kayong karapatan mareklamo nga kasi bayad kayo. Huwag kayo magbabayad. O kung tatanggapin nyo naman yung pera, piliin nyo yung totoo. Yung talagang mapagkatiwalaan, yung may malasakit sa ating bansa. Shoutout na rin kay Richel Dista. Shoutout kay Salas Pagalaondo Junior. Pagalonda Junior. Dito tayo sa may bandang baba. Teka lang ha. Tingnan natin yung mga nagpa-shoutout dito sa bandang baba. May mga nabasa ako kahapon. Wala kasi tayong upload kahapon. Ano? Dahil busy tayo kahapon. Shoutout na rin kay Songs Lab. Shoutout na rin. Mapanood to ni Amy Marcos ng magkalaman na Sana mapanood ito ni ni Amy Marcos na magkalaman na babaliw si Labrador noon pa. Talagang baliw naman talaga yan. Shoutout kay Solidad Sim. Shoutout kay Joel Bantilan. Shoutout kay English Tagalog Trans. Shoutout Transi ba to? Shoutout kay Isalas Garcia. Shoutout kay It's Me Kitty BXB. Shoutout rin kay Manuel Lalag TV Channel. Shoutout sa iyo, idol ha. Shoutout na rin kay Victor Bellina. Shoutout na rin kay Rancel Malinaw. Shoutout kay Arman Suarez. Shoutout kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Elisa Borby. Kay Kelvin Choi. Shoutout na rin kay Luisto Mangkaw. At kay Nur in Amirol. Shoutout na rin kay Randy Mijoy. At yun ang andito lang muna, medyo hindi ko makita yung nagpa-shoutout dito, hindi ko kasi na-screenshot, Sana ba yung nagpa-shoutout dito? Shoutout sa next video, pero hindi ko na makita, Teka lang, ha? Ito, Sami Trabajada Cooper, nandyan, shoutout. Shoutout na rin, Los man karon di, pick daw, si Iripan yung Labrador yung totoo. Tatawal ako sa mga magtawag pa kayo para dito tayo tayo dito, magkaalaman tayo. Yun na, nandito lang muna once again, hindi ko makita yung nagpa-shoutout sa akin ha. At once again, this is Ronde TV mo, Jomer Sandro, shoutout. At once again, this is Ronde TV mo, ingating lahat. God save the Philippines.